The Vice President was asked by the media to elaborate on the incident referenced in the video, where she pointed to a scar on her neck. However, Vice President Duterte did not provide specific names or details about who was involved in the incident. Ako kung ano yung sugat na nasa leeg ko at sinabi ko na sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Sino ba yun sila, VP? Silang lahat. Silang lahat. Silang lahat. May isang misteryo na laging napapansin sa media na sa bawat pag-focus sa mukha ni VP Inday Sara, kapansin-pansin ang peklat sa leeg ng Vice Presidente. Ano nga ba ang misteryo sa likod nito? Isang misteryong nagpapaalingas-ngas sa mundo ng social media. Ang kwento sa likod ng peklat sa leeg ni VP Inday Sara. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Hunyo 2024, sa gitna ng isang pambansang pagtitipon, biglang napansin ng publiko ang isang bagay na tila hindi pangkaraniwan kay Pangalawang Pangulo Sara Duterte. Isang peklat sa kanyang leeg. Karaniwan lamang dapat ang isang peklat, ngunit sa pagkakataong ito, tila may dala itong kwento na hindi basta maikukubli. Nang tanungin siya tungkol dito, sagot niya na may halong biro. Sinusubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Sa isang iglap, naging palaisipan ang simpleng peklat. Sino ang nila na tinutukoy niya dito? At tinanong pa siya kung sino ang gumawa. Ang sagot niya ay lahat sila. Pakinggan pa natin ang kanyang statement. Ako kung ano yung sugat na nasa leeg ko at sinabi ko na sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Sino ba yun sila, VP? Silang lahat. Silang lahat. Silang lahat. Ang tanong, totoo bang may nagtangkang saktan siya? At bakit tila walang malinaw na paliwanag sa insidenteng ito? Ang sagot ni VP Sara, bagamat tila pabiro, ay hindi napigilan ang pag-usbong ng mga teorya. Ang ilan ay nagsasabing maaring ito'y aksidente lamang na hindi dapat gawing malaking issue. Subalit para sa iba, ang kanyang pahayag ay tila may mas malalim na kahulugan. Pahiwatig ng isang tunay na banta na maaring naganap sa likod ng mga eksena. Ngunit may isang bagay na tila mas kapansin-pansin kaysa sa peklat mismo, ang pananahimik ng gobyerno. Kung ito'y tunay ngang insidente ng pananabotahe, bakit walang inilabas na ulat o paliwanag ang mga kinaukulan? Kung ito man ay isang biro lamang, bakit tila nag-iwan ito ng maraming tanong? Mula sa mga balitaktakan sa social media hanggang sa mga pahayag ng eksperto, ang kwento ng peklat sa leeg ni VP Sara ay naging usap-usapan ng buong bansa. Ang ilang netizens ay naniniwalang isa itong smokescreen upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mga seryosong issue. Ang iba naman ay kumbinsido na may koneksyon ito sa mga intriga sa politika, posibleng babala mula sa mga kalaban ng administrasyon. May mga nagtanong din, bakit walang security protocol na nagbigay ng babala sa insidente? Ang kawalan ng malinaw na impormasyon ay tila nagpapalakas ng teorya na mayroong mas malalim na kwento sa likod ng simpleng peklat na ito. Ang tanong na patuloy na gumugulo sa marami, sino ba ang tunay na kalaban? Posible ba ang peklat na ito ay dulot ng isang malupit na pagtatangka? O baka naman may intensyong lumikha ng isang imahe ng resilient leader, si VP Sara, sa harap ng bayan? Ang ganitong palaisipan ay madalas nagiging sandata sa mundo ng politika, isang kwento na sinadya upang mahook ang atensyon ng masa. Sa kabila ng lahat ng usapin, isang bagay ang malinaw. Ang kwento ng peklat sa leeg ni Inday Sara ay nagbigay diin sa kahalagahan ng transparency, seguridad at tamang komunikasyon ng ating mga lider. Kung may tunay ngang insidente, mahalagang malaman ng bayan upang maitaguyod ang tiwala sa pamahalaan. Ngunit kung ito'y isang biro lamang, nararapat bang gawing katawa-tawa ang ganitong usapan na maaring magdulot ng takot at pag-aalala?
Sa dulo, ang misteryo sa peklat ni VP Sara ay nanatiling tanong sa isipan ng marami habang walang tiyak na sagot mula sa kanya o sa gobyerno. Patuloy ang bayan sa paghahanap ng kasagutan. Isa itong paalala na ang bawat kilos at pahayag ng mga lider ay may bigat at maaaring magdala ng inspirasyon o pagdududa. Ngayon, tanong na lang ang natitira. Totoo ba ang kwento sa likod ng peklat o bahagi lamang ito ng isang mas malawak na naratibo? Ano kaibigan ang tingin mo sa content na ito? Lucas 8 verse 17, sapagkat walang natatago na di mahayag at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Ang talatang ito kaibigan ay nagpapaalala sa atin na ang lahat ng bagay, gaano man ito pagtatakpan o gawing misteryo, ay darating ang araw ng malalantad. Katulad ng peklat sa leeg ni VP Sara na naging sanhi ng maraming tanong at haka-haka, tayo rin ay hinihikaya na maghanap ng katotohanan at maging matalino sa pagtanggap ng impormasyon. Sa halip na magpatangay sa chismis o intriga, mahalagang magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos na siyang nagpapakita ng tunay na liwanag sa lahat ng bagay. Ang katotohanan ay laging mananaig at ang ating Panginoong Diyos ang tagapaghatid ng kaliwanagan sa gitna ng mga pagdududa at misteryo. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang umiibig sa buong sanlibutan. Ikaw ang Diyos ng katotohanan at liwanag sa gitna ng mga tanong at haka-haka, misteryo na bumabalot sa aming lipunan. Bigyan niyo po kami ng karunungan upang alamin ang tunay na layunin ng bawat bagay. Turuan niyo po kaming maging maingat sa pagtanggap ng impormasyon at palaging hanapin ang katotohanan na nagmumula po sa inyo. O aming Panginoong Diyos, ninadalangin namin si VP Sara Duterte at ang lahat ng lider ng aming bayan. Patnubayan niyo po sila sa kanilang mga desisyon. Bigyan niyo po sila ng kalakasan at proteksyon sa gitna ng mga pagsubok at ilapit niyo po sila sa iyong kalooban upang ang kanilang pamumuno ay maging matapat at makatarungan. O aming Panginoong Diyos, ninadalangin din namin ang bawat nanonood at nakikinig ng content na ito. Ipagkaloob niyo po sa kanila ang kapayapaan ng puso, ang tamang pag-unawa at ang kasiguraduhan na ikaw ang tunay na may kontrol sa lahat ng bagay. At tulungan niyo kami, Panginoon, na magkaroon ng mas malalim na relasyon sa inyo. Gabayan niyo po kami, Panginoon, sa inyong banal na salita upang malaman po namin ang katotohanan patungkol sa aming tagapagligtas na walang iba kundi ang aming Panginoon Kristo na siyang lubos na umiibig sa bawat isa. Salamat po, Panginoong Diyos, sa aming Panginoon Kristo na siyang nabayubay sa krus upang may pagkakataon kami ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na punong-puno ng kasiyahan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa patuloy na pag-aalaga sa amin at sa pagdinig ng aming panalangin. At patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ay samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen.